sa lahat ng kanyang mga nilikha. Praise God. At dito po, mga kapatid, sa pag-aaral po natin about God's original plan for His creation, ay makikita po natin, mga kapatid, sa kanyang likha, na kung saan ang unang-una po nating dapat maunawaan, hindi mag-exist ang mga bagay na narito, lalo na ang tao, kung walang Diyos na manglilikha. Amen po, mga kapatid. So, kung wala po tayo, mga kapatid, o kung wala po yung manlilikha, wala po tayo. Ibig sabihin, pwede wang mag-exist ang Diyos kahit wala ang tao? Yes. Amen. Kasi Diyos pa rin siya, mga kapatid. Kahit wala tayo, mananatili po siyang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. But we should first understand, or to understand, mga kapatid, amen, about the Creator. Praise God. So kung saan, mga kapatid, ang dahilan ng lahat ng bagay ay dahil mayroon pong gumawa nito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kumbaga, tayo po yung bunga ng kanyang pagmamanufacture, mga kapatid. So, ang Panginoon ang manufacturer, siya po yung creator, at tayo po yung kanyang mga nalikha, mga kapatid. Praise God. So, the first purpose why God created human being, mga kapatid, is to establish, amen, the first kingdom. Yung kingdom, mga kapatid, na kung paanong inilagay ng Diyos si Adan sa halaman ng Eden upang maghari sa lahat ng mga bagay na nilalang ng Panginoon. Praise God. So, napakahalaga, mga kapatid, na kung saan ang unang-unang kaharian na masasabi po nating una talaga ay yung Diyos ang siyang naghahari. Amen po ba, mga kapatid? Siya yung unang-unang naghahari, mga kapatid. Amen. So, dito po, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng pagdidiscuss po natin, mga kapatid, amen, yung mga tanong na ito ay napakahalaga, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, this is $1 million question, mga kapatid, ano? Why was man created? Why was he put on this planet? What is he to do? Where did he come from? What can he do? Where is he going? Yan po yung mga napakahalagang tanong, mga kapatid. At kung paanong dito, mga kapatid, we will begin our study by considering God's original plan for His creation. And if we seek to understand the creation, we must first understand the Creator. So yan po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na kung bakit meron pong creation sapagkat mayroon pong Creator. Amen, mga kapatid. Praise God. So, meron pong Diyos, mga kapatid. Amen. Yung salitang God, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay self-existing one or self-sufficient one. Pag sinabing God, di siya nangangailangan ng tulong, mga kapatid. Pag sinabing God, mga kapatid, hindi po siya imbalido, mga kapatid, na kinakailangan mong buhatin. Amen. Kasi ang katotohanan po, ang bumubuhat sa atin ay ang Diyos. Alala nyo ba yung footprint in the sand? During that time, mga kapatid, na yung isang mananampalataya ni Lord ay nagkaroon ng mga problema, pagsubok, mga kapatid. At kung saan, hindi niya namalaya na nakala niya, mga kapatid, ay nag-iisa lang siya. At iisa lang siya, mga kapatid, pero meron palang Panginoon na bumubuhat sa kanya. Amen. So,
ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tulong. Kung merong nangangailangan ng tulong, tayo po yun. Amen, mga kapatid. When we say God, yung salitang God, mga kapatid, ay hindi po ito pangalan. No? Kundi ito ay description ng isang karakter. Ang yun ang ibig sabihin ng salitang God, mga kapatid. Description po yan. Nagdi-describe, mga kapatid, ng kanyang katangian. Pag sinabing God, mga kapatid, amen, lahat ng bagay na kakayanan o kapangyarihan ay taglay ng Diyos, mga kapatid. Amen. At karapat dapat siyang tawaging Diyos. Amen. Dahil, amen, lahat ng kapangyarihan, mga kapatid, ay taglay ng ating Panginoon. Praise God. So, siya po ay independent. Tayo ay dependent, mga kapatid. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Amen. Hindi ho tayo mag-e-exist nang walang, amen, lumikha sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So, bago nalikha ang lahat ng bagay, mga kapatid, when we talk about God, mga kapatid, ang Diyos ay nag-e-exist na bago pa man nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa, at nagkaroon ng lahat ng mga bagay na narito sa mundong ito. Amen. Everything, praise God, was exist, mga kapatid, ng ito ay nilikha ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Nangyari yan sa kanyang creative process, mga kapatid, by first producing the entire invisible world, mga kapatid. Yung bagay na hindi nakikita at yung bagay na nakikita ay iisa ang lumikha. Isang lumikha, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, dito po, sa paglikha ng ating Panginoon, mga kapatid, wala pong ibang pinakamataas dito kundi yung lumikha. Amen po ba, mga kapatid? So, hindi ho natin pwedeng angkinin, mga kapatid. Amen. Yung pinakamataas sa lahat. Amen. Ang pinakamataas sa lahat, mga kapatid, ay ang Panginoon. Kaya ang Panginoon na lumikha sa atin, mga kapatid, praise God, tayo ay dapat na naroon sa pagpapasakop sa kaniyang pamamahala. Amen? Si Adan, mga kapatid, nung siya po ay inilagay ng Panginoon sa halamanan ng Eden, meron pong isang utos ang Panginoon. Amen. At doon sa utos na yon, mga kapatid, ang tao ay patuloy, mga kapatid, na mag-e-exist kung hindi po susuway sa utos ng ating Panginoon. Praise God. So the first kingdom, mga kapatid, where God is our King, amen, na itong si Adan, mga kapatid, ay under sa kanyang rulership. Amen, mga kapatid. Praise God. Kung saan, bilang creator, mga kapatid, siya yung ating gobernador. Pag sinabing gobernador o governor, meron siyang kingdom na pinapamahalaan. Amen, mga kapatid. Praise God. At kung paanong dito, yung kanyang tinatawag na rulership, meron siyang rulership doon, mga kapatid, sa heaven, at meron siyang rulership dito sa lupa. Amen. Yung kanyang rulership, mga kapatid, ay sa heaven at sa lupa, mga kapatid. Amen. Kaya nararapat na ang Diyos na ito ay hari, amen, mula sa lahat ng kanyang nilikha, whether in heaven or in earth. Amen. Praise God. Praise the Lord. So, ito po yung unang creation ng Panginoon na kung paanong the first kingdom, yung first kingdom, ang tawag dyan ay invisible. Invisible kingdom of God. Why invisible? Kasi hindi naman natin nakikita, mga kapatid. Amen. Yung realm
ng heaven, mga kapatid, ay hindi po natin nakikita na kung saan, amen, ang Diyos ang naghahari doon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At dito po, una, mga kapatid, ipinakilala yung konsepto ng salitang kingdom. That's why Jesus, when He began to preach, mga kapatid, the first preaching of Jesus is about heaven o kingdom. The kingdom of heaven is near. Mangagsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Praise God. Kaya dito po, maliwanag po na dapat na maunawaan po natin, mga kapatid, kung ano po ang intent, ano po ang goal, mga kapatid, ng kingdom. Praise God. Amen? Ano ang objective ng Diyos? Amen. At ano po ang relationship ng tao sa Kanya at sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, dito po, mga kapatid, yung Kanyang creation, na kung saan ang unang-unang, mga kapatid, na maunawaan po natin, sa paglikha ng Panginoon sa atin, mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang wangis, mga kapatid. We are created according to His own image, mga kapatid. Hallelujah. So, sa image na ito, mga kapatid, taglay po natin, amen, yung katangian na meron ng Diyos. Ano yung katangian na meron ng Diyos? Yung pagiging spirit, mga kapatid. Yung spirit po natin ay nagmula sa Diyos. Hindi ho tayo mabubuhay kung wala yung spirit ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So napakahalaga po ng spirito ng Panginoon, amen, sa ating buhay. Na kung paanong sa Kanyang paglikha sa atin, mga kapatid, amen, nakikita kung ano po yung image ng Diyos, mga kapatid. Dahil tayo ay nilikha ng Panginoon ayon sa Kanyang larawan. At hindi lang larawan, mga kapatid, o kalikasan ng Diyos ang nakikita sa atin, maging yung Kanyang katangian. Amen. Dapat tayo ay nagtataglay ng magandang katangian. At ang isa sa magandang katangian, mga kapatid, ng Diyos ay yung salitang God is love. Amen. 1 John chapter 4 verse 8. Ano sabi diyan, mga kapatid? Pakibasa nga po. Yung unang nakakita, praise God. Yan po, no? Yung salitang God is not a name, but rather a description of a character. And one of God's character, mga kapatid, is God is love, mga kapatid. Pakibasa nga po natin. Sino po ang unang? 1 John chapter 4 verse 8. 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 16. Talon po ninyo sa 16. 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Ayun. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ayun. Praise God. So, sabi po, yung umiibig, pinapanahanan ng Diyos. Amen. Why? Because God is